This is the Infinix Hot 70, ang pinakabago and pinaka-hot ngayon ng Infinix. Parang ako lang, sobrang hot. Sa halagang 7,000 pesos, medyo sulit na talaga etong phone na to, especially in today's pricing. Halimbawa, kung i-compare ko siya dito kay Infinix Smart 20 na kapag walang sale, nasa around 6,000 pesos, parang mapapaisip ka na sa mga feature na nandito sa phone na to, medyo sulit na pala siya. Unang-una, meron na siyang 6,000 mAh of battery with 45 watts of fast charging, malupit. MediaTek Helio G100 with 120Hz refresh rate, 50MP main camera, and marami pang iba. Ngayon, ang tanong, ano pa bang meron dito? Dapat ka bang bumili nito? Or baka maghintay ka na lang sa mga susunod pang lalabas katulad na lamang ng Hot 70 Pro and so on. Also, hindi ko to i-compare kay Hot 60 Pro dati dahil nga kung makikita nyo naman yung presyo niya ngayon, nasa around 10K na yung Hot 60 Pro. Tapos yun, merong Pro. Eto naman, wala, di ba? Hot 70 lang. Maghintay tayo sa Hot 70 Pro. Okay? Ngayon, simulan natin ang full review. In 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTNTV. By the way, meron tayong 5 phone giveaway this June and malulupit to guys. So para maka-join, mag-subscribe lang and also just comment down below. Monthly na yung giveaway natin guys. Paldo! Yeah, boy. Now, eto naman yung makukuha natin kapag bumili tayo ng Infinix Hot 70. Unang-una syempre, yung smartphone. Eto guys, nasa color blue. Sobrang ganda. Nagpop-up talaga yung color niya. After naman yan, meron tayong mga paperworks dito. USB-A to Type-C na cable, 45 watts charging brick, case na kasing kulay ng smartphone. Maganda. By the way, ganito yung magiging itsura kapag kinabit. Oh, wow. And syempre, hindi malilimutan yung kanyang SIM ejector pin. So far guys, kompletong-kompleto ka na. And in 2026, having a smartphone na nagsosupport ng 45 watts tapos merong kasamang adapter sa box, bihira lang yun. Hindi na lahat gumagawa nun. So for me, okay na okay yung unboxing dito. Now, let's talk about the build of this phone. Napakatibay, di ba? Pero, pag-usapan muna natin yung color option. Dinrap tapos rekta sa colors, no? Eto guys, napakaraming color option na available. Blue, orange, silver, green, violet, tapos black. Tiningnan ko na lang, hindi ko ma-memorize. Ang dami. Kahit anong color yung gusto mo, andito na yan sa phone na to. Nasabi ko ba mayroong green? Meron din. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang build quality, etong po ito ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. And napakaganda ng pagkaka-finish dito sa likod guys, na hindi masyadong dumidikit yung aking mga fingerprints and smudges. And kung meron man, hindi masyadong kita. So malinis talaga siyang tingnan. Tapos kapag hindi ka naman gagamit ng case, napakadaling punasan yung likod na itong phone na to. So okay na okay talaga siya dito guys. Now, kaya ako dinrop yun kanina dahil nga this phone supports drop resistance up to 1.5 meters. Matibay talaga yung pagkakagawa nila dito na meron na siyang drop resistance. Ngayon, hindi talaga to uso sa mga mamahaling smartphone na merong mas mamahaling mga build like yung glass, metal, aluminum, mga ganun. Wala silang sinusupport na ganito. Pero sa Infinix, with the plastic body, okay na okay, ibalibag. So kapag mainitin yung ulo mo or nagtatantrum yung mga anak mo, walang problema to. Kita nyo naman, di ba? Umaandar pa rin. Nice. Na, syempre, hindi ko sinasabing hindi to magkakagasgas. Ang sinasabi ko lang is that hindi siya masisira na hindi na siya aandar. And that's good, especially kapag tatanga-tanga kayo. Now, when it comes to the buttons and ports naman, dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman, nakalagay dito yung kanyang secondary speaker, which is, kung i-compare natin dito kay Infinix Smart 20, eto guys, single firing speaker lang. Eto naman, dual speaker na. Now, hindi ko sinasabi na napakaganda or okay na talaga yung sound quality nitong Hot 70. Pero sa mga bagong release ng mga smartphone ngayon, bihirang-bihira lang magkaroon ng mga dual speaker, especially at this price point. Mga single firing speaker na lang sila guys. Ngayon, also dito sa my right side niya, hindi ko nasabi pero eto guys ay nagso-support na ng one tap button, which is dito ko lang nakita sa Hot series ng Infinix. And with this one, pwede mo tong i-assign either long press or short press. Para ka nang merong additional button dito, which is depende na sa inyo kung saan nyo gagamitin. Also, this phone supports ingress protection. So meron na siyang IP65
5 water and dust resistance. Pagdating dito, okay na to para sa mga riders natin dyan na palaging nauulanan. Nako, no need to worry na with this phone. Wag nyo lang tong ihuhulog sa mga swimming pool and you're good to go. Dito naman sa may camera module na part na tong phone na to, masasabi kong para siyang Samsung sa unang look. Pero katagalan guys, masasabi ko rin na parang unique yung dating niya. Mayroong nakalagay dito na camera. Kasunod naman niya is yung kanyang IR blaster, which is pwede na natin tong gamitin as a remote control. Tapos sa may ibaba naman ito, meron lang tayong design dito guys. So wala nang nakalagay. Tapos sa right side naman ng camera mismo, nakalagay dito yung kanyang LED flash. So far, if you want a phone na napakagandang tingnan, tapos hindi gumagaya sa iPhone, especially this year, 2026, halos gumaya na lahat sa iPhone, pwedeng-pwede na etong si Infinix Smart 20. Matibay, tapos maaasahan. Now, let's talk about the display of this phone. Ganito yung itsura kapag naka-unlock, and ganito naman kapag hindi. O, diba? Napaka-iPhone na talaga ng look ng Android 16 ngayon, or specifically, yung XOS 16 ng Infinix. So, kung ikaw ay fan ng iPhone, marirecommend ko ba to? Well, pagdating sa kanyang specs, eto guys ay merong 6.78-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution, 120Hz refresh rate, and up to 700 nits peak brightness. Ano ba yun? Bakit ang dami mong sinabi? Well, ganito lang yun guys. When it comes to the brightness of this phone, 700 nits lang po siya compared sa Infinix Hot 60 Pro na around 3000 nits plus. Yung nits is the measure of the brightness, and with this phone, medyo low po siya. So kapag nasa labas kayo, nasa tirik ng araw, hindi ko recommended etong phone na to. Hindi siya masyadong makikita guys. Pero kapag indoor user ka naman, like right now, andito, eto yung max brightness niya. Okay na to sa panonood ng mga movies, videos, scrolling sa inyong mga sockmates, and things like that. Dahil nga, don't get me wrong, pero okay na okay pa rin tong brightness na to. Safe sa mata, tapos at the same time, kitang-kita pa rin yung mga detalye. Like I've said, okay na okay to sa mga sockmate nyo dahil nga meron na siyang 120Hz refresh rate. And currently, eto naman yung most supported ng mga apps natin today. So 120Hz, sobrang smooth na pag-scroll sa inyong mga Facebook, YouTube, TikTok. Birang-bira ka lang magkakaroon ng mga lags, frame drops, or delays pagdating dito sa gawaing to. Next is pagdating sa kanyang resolution, 720p na lang po siya, which is good and bad at the same time. Good siya dahil nga mas makunat na yung battery nito dahil nga syempre mas mababa yung resolution, mas less yung kuha niya sa battery. Pero bad din dahil nga syempre medyo malilimit na yung mga high quality movies or videos na papanoorin natin. So instead of having to watch it by 1.5K resolution, eto half na lang, 720p resolution na. Now, I'm not saying na sobrang pangit na ng mapapanood ng mga movies or videos dito guys. Okay pa rin naman siya, pero don't expect too much. The other thing is that this is still a punch hole display. Maraming mga bagong phones ngayon at this price point ay hindi na punch hole dahil nga syempre nagmahal na yung mga materyales ng smartphone. And sinabi nila na, give up na tayo dyan sa punch hole na yan. Dito na tayo sa teardrop. Pero si Infinix, punch hole pa rin. And currently with this phone, the only problem lang siguro is that medyo malaki yung kanyang bezels dito sa may bottom part. The other sides, naintindihan ko naman. Pero dito sa may bottom part guys, medyo malaki siya ng konti. Like meron siyang chin dito sa may ibaba. Overall, with the speed and the punch hole display, for its current price, understandable na etong si Infinix Hot 70. So, i-compare natin siya dito sa display ng Infinix Smart 20. Mas mabilis to pagdating sa kanyang refresh rate, guys. It's because it's not only the refresh rate, but it's also the processor. And this has a better processor compared to this one. Tapos, konting-konti lang difference ng price nila, guys. Nasa 6,000 plus to, tapos 7,000 naman to. So, think about it. Now, let's talk about the performance of this phone. Drop nga natin ulit. Gusto ko yun. Matibay talaga. Amazing! Ngayon, pagdating dito sa kanyang performance, again, hindi natin siya i-compare kay Infinix Hot 60 Pro. Dito natin siya i-compare sa napakabagong Tecno Spark 54G. Ito na lang, baka akala nyo, box lang yung meron ako eh. Si Infinix Hot 70 ay meron ng MediaTek Helio G100 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G52MC ito naman pagdating sa kanyang GPU. While si Tecno Spark 54G naman, MediaTek Helio G81. Wala na, dun ka na. Talo ka na pagdating dito. Sorry. Etong si Infinix Hot 70 ay currently nag-run ng Android 16 and meron din po siyang up to 3 major updates sabi ng Infinix. Up
up to. So, hindi pa sure yung 3, pero yes, up to. Depende sa mood nila. Kung happy si Infinix, okay, 3 years. Kung sad si Infinix, 2 years na lang. Kung masama naman yung loob ng Infinix, wala na. Wala nang update yan. Ganon ba yun? Malay ko sa'yo. But yes, when it comes to the processor of this phone, I wouldn't say it's bad at all. Dahil nga, nakakuha naman siya ng 500,000 plus dito sa Antutu benchmark. Can play Mobile Legends, Hawk, Call of Duty. Yes, pwede na to pagdating dito sa mga games na to. Pagdating dito sa Mobile Legends, eto ay meron ng USH graphics with high frame rate. And so far guys, okay naman ako dito, especially kapag naka-wifi lang. Kapag naka-data, medyo ibang usapan na yon dahil nga medyo mas mag-iinit yung phone. Pero kapag nasa harap ka naman ng electric fan, I would say na magiging fine ka na dito sa Mobile Legends. Recommended ko na to dito sa Mobile Legends since hindi naman talaga to ganun kabigat. Maraming nagsasabi na nabibigatan na yung mga bagong phone ngayon sa Mobile Legends, pero I would say otherwise. Baka yung wifi nyo lang. Dito naman sa Honor of Kings, ganun pa rin. USH graphics with high frame rate, and so far, okay pa rin naman siya dito kay Hot 70. Now, dito sa Call of Duty, tinest ko siya dito sa pinaka-maximum niya na pwedeng abutin, which is yung max frame rate with medium graphics. And with this one, medyo nakakaroon ako ng mga konting delays or lags dito guys. Pero, kapag isa-set mo to ng mabuti, sa saktong settings, I would say na pwede ka na maglaro dito sa Call of Duty, dito sa kanyang multiplayer. Hindi ko to recommended kapag magbi-VR mode kayo, pero sa multiplayer guys, okay na ako dito kay Hot 70. Now, take note na this is still an entry-level smartphone. Hindi to pang gaming, hindi to pang matagalan na masasabi ko talaga na 2 to 3 years from now, pwede ka pang maglaro dito. Pero currently, okay na okay siya. In the long run, I would say no. It's because yung Helio G100, hindi na bago yun. Medyo matagal na yun actually. Pero still, kung i-compare ko siya dito kay Tecno Spark 54G, eto talaga yung pipiliin ko. Like, no-brainer yun guys. G100 over G81 all day. Of course, same din kapag i-compare natin dito kay Infinix Smart 20, which is Unisoc T7250 lang. So kapag ikaw ay hindi naman talaga gamer pero gusto lang na maglaro paminsan-minsan, recommended ko na etong si Infinix Hot 70. But kung ikaw talaga ay isang competitive na gamer, gustong maging isang barangay number 1, nako, pass na lang muna dito sa phone na to. Especially na this only offers 4GB of RAM, tapos 128GB of storage. So medyo kukulangan ka na sa RAM, medyo kukulangan ka pa sa storage. So you know, kapag pure gaming, no. Casual gaming, yes na yes. Opening apps and games dito sa phone na to is also fast na rin with the UFS 2.2. So for me, para sa mga nanay tatay natin dyan, o di ka naman sa mga bunso natin kapatid na hindi pa naman talaga naghahanap na isang gaming smartphone, okay na. Etong si Infinix Hot 70. Hot na hot. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys, malupit na rin to. With the 6,000 mAh of battery, you could last up to 2 days using this phone kapag hindi ka masyadong gumagamit ng mobile data. And yun lang. Matagal yun guys, para sa akin 2 days. Ngayon sa charging naman, don't need to worry dahil nga meron siyang 45 watts of fast charging with the adapter in the box. And with that one, you can charge this phone from 0 to 50% in just 25 minutes. And kapag gusto mo namang i-full from 0 to 100% is around 1 hour. 60 minutes po yung charging time niya. Mabilis. Malaki yung battery, mabilis yung charging. And this also supports reverse wire charging, which is 10 watts. So kapag meron kayong mga accessories like yung mga wireless earphones nyo or another smartphone na nalobat, pwede mo na tong gamitin as a power bank. Napakaganda, di ba? Also, yes, meron na namang also, ang dami. Ito ay meron ng bypass charging. So kapag mahilig ka talagang gumamit, parang nakaglue na yung kamay mo sa phone mo, tapos nalobat siya, and gusto mo pa rin gumamit, sobra ka naman, addict ka na siguro. With this feature, you can easily use your phone while charging nang walang problema. Kasi dediretso na yung power nyo sa inyong mga system and hindi na masisira yung mga battery nyo kapag gumagamit kayo while nagcha-charge. Ang hot naman nun. What? Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys, merong 50MP main camera goods. Especially kung i-compare natin kay Infinix Smart 20. 13MP lang to guys. Sa kanyang selfie naman, meron tong 8MP selfie camera. Ngayon, tinest ko naman to, and as you can see, maganda talaga siya kapag merong magandang lighting. Like yung kanyang color production, goods na goods. Para kung merong iPhone dito guys. Paminsan-minsan actually using this phone, nakakakuha ko ng mala iPhone na shots. Dahil nga, natural talaga yung kanyang dating.
Pagdating sa kanyang quality naman, hindi naman siya mabe-behind dahil nga 50MP na to. So kung gusto mo yon tapos ayaw mo ng parang nakakapogi, nakakaputi na type of camera, eto yung recommended ko para sa inyo guys. Like halos true to life na siya. Konting-konti na lang. But yes, kapag daylight, kapag nasa labas kayo, yung camera results nito is okay na talaga. Especially for its price. Pero kapag nasa nighttime naman, mga low light na mga shots, hindi ko na masyadong ma-appreciate. Pero you can still take good photos, pero hindi na siya ganun kaganda compared kapag meron talagang daylight or magandang lighting. So far, pagdating dito sa picture, nagustuhan ko na etong si Infinix Hot 70. Like, no joke. Makaka-zoom ka ng up to 15x kung gugustuhin mo, pero hindi ko na recommended yon. But still, okay pa rin naman pala siya. Akala ko talaga sobrang pangit ang 15x niya, pero with the good image processing, napapaganda niya yung sana pangit na type of pictures. Pangit pa siya kapag kumukuha ka ng larawan, pero after nun, magpa-process, and after the process, maganda na. And nangyayari yon hindi lang sa back camera, pero with the selfie camera as well. Now, let's talk about the video quality of this phone. So, surprisingly guys, nakakakuha na to ng 1080p at 60fps dito sa kanyang back camera. And you can go up to 2K at 30fps dito. And sa kanyang selfie naman, wala na pong 1080p at 60fps, pero meron ka pa rin 2K at 30fps. Sana lang talaga meron pa rin 60fps dito sa kanyang selfie. But yes, that's it. Ngayon, try naman natin. So, eto na guys, yung 1080p at 60fps. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Diba? Mas smooth yung 60fps. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video niya. 2K 30fps. Ano sa tingin nyo? Goods ba? Comment down below. So far, goods na goods. Now, so far guys, okay naman ako dito sa mga nakuha kong videos using this phone. Especially, kung mahilig kayong mag-vlog, meron siyang available dito na video stabilization. Which, yung medyo caveat lang nito guys, is that medyo mag-zoom in yung inyong result. So, magiging stable nga siya, medyo zoomed in naman. So, kung merong parte na okay lang sa inyo yon, gamitin nyo talaga to. Para ka na merong stabilizer na gamit kapag enabled to. Sobrang smooth talaga. Pero, kung gusto mo naman ng wider view, like kapag mag-vlog kayo with the back camera, kailangan nyo talagang i-off to guys. Dahil as you can see, ganito yung itsura kapag meron siya, and ganito naman kapag wala siya. O diba? Mas wide yung view. So far, with the camera of this phone, I would definitely recommend this over the Infinix Smart 20. Meron talagang improvement dito guys. Ngayon, kung i-compare na naman natin siya kay Pro, wag na. Overall, recommended ko ba etong si Infinix Hot 70? Well, ganito yon. Kung natanggap mo na nagmahal na talaga lahat ng mga gadgets ngayon, tapos nagpaplano kang bumili ng Infinix Smart 20, go ka na dito guys. Like, konti na lang yung difference. Tapos yung improvements, massive. Better camera with the 50MP, faster charging with the 45 watts, better processor, like malayo talaga. Additional features, katulad na lamang ng one tap button. And surprising man or hindi, pero mas recommended ko siya dito kay Tecno Spark 54G. Just because it has a better processor. Eto guys, ay mabibili natin sa halagang 7,000 plus with voucher. Dahil nga kapag walang voucher, nasa 9,000 pesos plus to. And para makakuha ng mas malupit na voucher, mag-click na lang kayo dyan sa link na ilalagay ko sa description box. Dahil nga, meron niyang kasamang YouTube voucher. Nasa 2K plus. Diba? Malupit. So that's it. I'm JP and this is JTN TV. Na kung gusto niyo namang i-compare natin side by side etong si Hot versus the Spark ng Tecno, just comment down below. That's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.